Aba, eto na ang hinihintay ni Reeves para sa kanyang sarili, para sa kanyang inaasam-asam na kontrata sa Los Angeles Lakers. Matarandaan na tinanggihan mismo, inayawan mismo niya ang 4 na taong extension sa kanya sa presyong $90 million. Tumaya mismo si Reeves sa kanyang sarili at ngayon all goods naman ang kanyang pagtataya sapagkat naipapakita niya sa Los Angeles Lakers na siya'y deserving, worthy siya sa malaking kontrata. Dahil dyan mga idol, siya'y magiging unrestricted free agent sa 2026 at pwede po siyang makademand pa ng mas malaking kontrata sa Los Angeles Lakers. Marami siyang na-impress maski man si LeBron ay na-hype sa kanya sa kanyang ginawang 50 points plus sa kanilang laban versus Sacramento Kings at nakabukol din siya ng 6 na 3. Pinapakita lamang po ni Reeves sa Lakers at sa mga haters niya na kaya niyang buhatin ang Los Angeles Lakers. Kaya niyang ipanalo ang laban kahit na wala yung kanilang 2 star player. Ang maganda lang dito mga idol sapagkat gumaganda itong laruan ni Reeves ay mapapaisip ang Lakers dito na wag natin itong pakawalan, di ba? I-lock in natin to, bigyan natin to ng malaking kontrata, long term, i-secure na natin to. Bakit pa natin papakawalan? Kung maganda naman ang kanyang inilalaro, ano? Kaya sa ngayon mga idol maganda po ito. Magandang senyales para sa Lakers at magandang senyales para mismo kay Austin Reeves. Umugong na ang mga chismis noon sa loob ng NBA nang kunin ng Spurs itong si Dylan Harper bilang kanilang point guard. Ayon pa sa mga usap-usapan sa mga chismis doon sa Spurs mga idol ay baka kanilang papakawalan na itong si De'Aaron Fox pero hindi. Sad to say na injured po siya, hamstring injury at matagal pa siyang makakabalik. Nilock in mismo ng Spurs itong si Fox para makatulong din siya kay Harper sa development, sa chemistry, sa connection. Magaling naman si Harper, sa ngayon nga ay magaling naman siya at naglalaro siya sa ekspektasyon nitong Spurs. Pero hindi may tatanggi na maski siya man ay mangangailangan din ng isang gabay galing sa isang veterano. Pero sa ngayon ay lalo pang tumataas itong nagagawa ni Harper sa kanyang pangatlong NBA game. Siya'y kumamada ng 20 points, 6 assists and 8 rebounds mga idol. Yung kanyang galawan parang veterano na. Kaya sa ngayon ang napag-uusapan sa ngayon, latest po ito, na posible na ngahong pakawalan na lamang ng Spurs si De'Aaron Fox sa hinaharap o baka i-trade na lang para magbigay daan kay Harper. Hindi ito isang regular na chismis lamang mga idol, hindi po ito isang haka-haka. Ganun po sa NBA. Kung mayroon kang isang young player na mayroong potential na magiging superstar sa NBA ay dapat mo talagang isalang, di ba? Kaya kung mayroon siyang kahati na para sa kanila sa Spurs ay itong si De'Aaron Fox ay dapat po itong pakawalan para magkaroon ng full management itong si Harper para sa Spurs. Ngayon, coming off the bench itong si Harper para sa Spurs pero siya ay nakakatanggap na ng mabigat na minuto. Ibig sabihin nun ay pinagkakatiwalaan siya ng kanilang head coach. Yan lang muna sa ngayon ang ating mga balitang basketball. Maraming salamat po sa panonood.